Hello mga kaulam, tayo muna'y kakain at ang ulam natin ay yung niluto ko na chicken kare-kare mga kaulam. Medyo malungkot ako ngayon mga kaulam, pero hindi puwedeng hindi tayo kakain dahil baka naman maapektuhan naman ang ating kalusugan kapag hindi tayo kumain. Masarap naman yung niluto kong kare-kare, kaya lamang mga kaulam hindi atsuete yung aking nailagay na pampakulay kundi turmeric powder. Parang mas masarap lalo kung atsuete talaga yung pinangkulay ko. Matatanong ninyo ako kung bakit ako malungkot dahil may sakit mga kaulam ang inay, naka-confine sa hospital ngayon, 2 araw na. Meron siya, ang inay dati ng pneumonia patients, tapos parang umulit yata ngayon. So ayun, ka-video call ko siya kanina, medyo iniintay pa yung mga result ng kanyang laboratory, tsaka yung CT scan niya. Tapos, syempre mga kaulam, naiiyak ako. Diyos ko po, Rode, hayaan niyo akong makatapos mag-voice over dahil naiiyak na talaga ako. Syempre sa kagaya nating anak na malayo, masakit sa atin yung mga ganyan dahil yung, alam mo yung gustong-gusto kong umuwi, alagaan sila sa ospital, yung maging part naman ako ng pamilya na naiiyak ako talaga mga kaulam. Pasensya na kayo, nanginginig na yung boses ko. Gusto ko bilang anak, pag may sakit ang magulang, gusto ko ako ang mag-aalaga. Alam niyo yun, yung maliit na pangarap ko yan sa buhay ko. Pero hindi ko nga magawa dahil malayo ako. O sasabihin naman ninyo, ba't hindi ka umuwi? Hindi hugay yung kadaling magdesisyon para sa akin ang umuwi sa mga oras na ito dahil unang-una, hindi pa tapos ang trabaho ko. July 10 pa yung last day ko sa school. Pangalawa, ang anak kong panganay kasi mga kaulam ay aalis na ngayong July at sa ibang bansa na siya mag-aaral. Kaya ang daming inaasikaso namin ng asawa ko para sa anak namin. So hindi ako pwedeng magdesisyon kaagad na uuwi dahil kailangan ko rin asikasuhin ang anak ko. Nahahati ang puso ko mga kaulam kung alin ang uunahin ko talaga. Tapos ka-video call ko ang inay kanina, nahihirapan talaga siyang, okay naman ang kalagayan niya pero tuwing uubos siya, nahirapan siyang huminga, hinahapo, na sa buong buhay ko mga kaulam, hindi man ako sanay makita siyang ganyan dahil ang inay nga yung taong sobrang lakas, lahat kaya, lahat posible. Sa buong buhay mo na nakikita mo ang taong ganyan, tapos bigla mo makikita na nakahiga sa bed sa hospital, naiiyak na ako talaga mga kaulam. Ang sakit-sakit mga kaulam dahil wala akong magawa, talaga wala ako talagang magawa. Di ko man maipaghanda ng pagkain, di ko man malutuan ng pagkain. Luto ako na luto ng pagkain dito, kain kami ng kain, tapos ang inay naroon sa ospital. Alam ko naman mga kaulam, hindi siya pababayaan ng mga kapatid ko doon, ng mga pamangkin ko, pero bilang anak, iba pa rin yung naroon ako, may nakakahalili yung kapatid ko, pagpagod na siya, may, alam niya yun, dahil ang inay, mga kaulam, gustong-gusto niya ng mga luto ko din, kahit na hindi kasing sarap ng luto niya, na-appreciate niya rin ang luto ko, dahil ang inay mga kaulam, numero uno kapihikan talaga. Kahit anong pagkain ang bibilhin mo diyan sa restaurant, hindi talaga niyan titikman. Iba, gusto niya yung luto niya, o kaya luto ng anak niya, yung luto ng kamag-anak niya. Ayaw niya talaga ng luto ng iba. Bihirang-bihira talaga yan na makakagusto ng pagkain sa restaurant. Kaya yung kapatid ko kanina nung ka-video call kang inay, dumaan sila sa bilihan ng pagkain. Kailangan muna nilang tatawagan ng inay. Hihingi muna sila ng approval kung okay yung bibili nilang pagkain, kung kakainin niya, kung gusto niya. Dahil ang mga kapatid ko, nahihirapan din na humanap ng pagkain na gusto ng inay, nakakainin niya. Kahit wala pa siyang sakit mga kaulam, ganyan na siya talaga. Tatanungin mo, wag mo siyang basta bibilan ng pagkain kung ayaw mong masayang Pangalawa, ang pera hindi mo. yan Nag-uulit ng pagkain sa loob ng maghapon. Kapag inulam niya na yan ng umaga, hindi niya na yan uulamin ng tanghalian at hapunan. Mapwera na lamang sa sinaing na isda. Dahil ang sinaing na isda, ang pakiramdam niya habang tumatagal lalong sumasarap. Pero kunyari gulay o kaya kunyari tinola, yung mga hindi yan nag-uulit talaga ng ulam sa buong maghapon. Ako napansin yung mga kaulam, minsan may mga araw ako na hindi ako 2 araw na ako hindi masyadong ma-upload sa video dahil nga hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko na tuwi akong mag-i-start mag-voice over, napapaiyak na ako. Tuwi ako mag-umpisang
gumawa ng mga bagay na nakasanayan kong gawin, uupo na lang ako, titingin na lamang ako sa kisame namin, hihiga na lamang ako. Kaya kanina nung nakita kami ng kapatid ko sa Dubai, tuwing weekend nagkikita kami ng ate ko sa Dubai. Mabilis lamang kami nagkita, pinakain ko lang siya, ibinigay ko lang sa kanya yung mga gusto kong ibigay, yung mga pagkain na binili ko para sa kanya. Tapos umuwi na ako sa bahay dahil wala talaga ako mga kaulam sa hulog. Wala talaga, siguro pansin ng kapatid ko at saka ng pamangkin ko ni Rima na wala akong gana talaga kanina. Wala akong gana makapagkwentuhan, wala akong ganang yung hindi kami umungkot para magkwentuhan. Ang plano ko sana ihahatid ko sila doon sa bahay ng kapatid ko dahil mabigat yung mga binili kong pagkain, yung mga pinamili ko para sa kanila mabigat. So sabi ko ihahatid ko na lang sigurado. Pero tinamad talaga ako mga kaulam magmaneho. Sabi ko mag-metro na lang sila, magbiyahe na lang sila, uuwi na lang ako sa bahay. Tapos pagdating ko sa bahay, wala. Nakaupo lang ako, pahiga-higa, nagsalang ako ng damit sa washing machine, kinuha ko lamang yung mga ginawa kong daing. Tapos wala, hindi ko talaga, yung anak kong bunso nasa kusina, pabalik-balik sa ref. Binubuksan niya ang ref. Siguro, naghihintay ng milagro na mapagbukas niya ulit, may pagkain siyang makakain, pero wala. Sinabihan ko na lamang na anak, mag-order ka na lang ng gusto mong pagkain. Tinatamad talaga akong magluto. Wala talaga ako sa magluto. So, ayun ang anak ko nag-order ng shawarma. Itong mga ganitong bagay, mga kaulam, ma'am, pinaka-worst na senaryo sa akin dito sa abroad. Sa 24 years ko dito sa abroad, mga kaulam, ito yung pinaka-ayaw kong senaryo baga, yung may sakit ang magulang ko, hindi ako makauwi. Ito talaga. Ito yung okay na sa akin mga kaulam, yung walang pahinga maghapon, walang break time sa trabaho, hindi nakakain ng maayos. Dahil alam ko pagdating ko sa bahay, kakain ako ng marami. Alam ko pagdating ko sa bahay, kakainin ko ang mga gusto ko at solve na ako doon. Okay na sa akin yung pumasok ako na yung hindi naligo kasi sobrang busy, hindi kumain. Yung halos walang paglagyan ng pagod sa katawan, okay na ako doon mga kaulam. Okay na ako doon. Pero pag ganito mga kaulam na may sakit ang inay, nasa ospital, ito yung bagay na para akong ulaga. Yung lagi akong ulaga, alam ganun yung ulaga. Ang ulaga, kamag-anak yan ng tanga. Yung katulad kanina, kinakausap ako ng asawa ko tungkol dito sa mga kalsadang ginagawa sa lugar namin. Dahil ako daw yung lumabas, ipaliwanag ko daw sa kanya dahil bago yung mga kalsada bagong bukas. Hindi ko man mga kaulam maipaliwanag ng maayos sa asawa ko. Kahit na dumaan ako doon, nakita kong lahat. Hindi ko alam kung bakit parang blanco ang utak ko. Hindi ko maintindihan kung paano ko ipaliliwanag sa kanya. Basta gayon.